sa bawat issue at istorya. At kung nais niyong mas lalong maintindihan ang pangyayari sa paglilitis ng ating Chief Justice, tutukan niyo kami sa loob ng 2 oras. Tiyak inyong kaalaman, madaragdagan, lalo na sa paghahanap ng katotohanan. Kaya wag na po nating patagalin pa ang paghahatid ng impormasyon at kasagutan marahil sa ating mga katanungan dito sa nagaganap na impeachment trial ngayon. Dito sa programa, Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Cathy San Gabriel. 2 linggo pong nabigyan ng pagkakataon ng depensa para maglahad ng kanilang mga testigo at ebidensya para ipagtanggol ang punong mahistrado. At ngayon po ay naka-break itong impeachment trial, ngunit magre-resume po ito sa May 7. ako naman po ay nagpapahatid ng ating greeting sa ating mga kababayan na sumubaybay, Cathy, sa 2 buwan na po na paglilitis. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga partners sa telebisyon. Siyempre PTV4, IBC13, Radyo ng Bayan. Nariyan po ang PIA, Philippine News Agency, Radyo ng Bayan. At nandyan po ang 15 radio stations nationwide. At siyempre sa mga sumusubaybay sa internet, ang siyempre nag-maintain po ng mga website ng www.ptv.ph at kasama na rin po dyan ang paglilitis.ph. Mark, 8 araw at 8 testigo ang hiniharap ng depensa para sagutin ang impeachment case laban sa punong mahistrado. Ang tanong ng bayan, sapat na ba ito para pasubalian yung mga akusasyon laban sa Chief Justice? At sa loob ng nakaraang 2 linggo, Cathy, tinutukan ng depensa ang Article 2. May kinalaman nito dito sa mga ari-arian ng Chief Justice. Kung ano po daw ang hindi na-declare o hindi na i-declare ng tama sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth. At Mark, sabi nga ng depensa, malakas pero hindi pa kumpleto ang kanilang mga naipresentang ebidensya. Ayon naman po sa prosekusyon, medyo mahina daw po yung ebidensya na binigay ng depensa para po pabulaanan yung kanilang nailatag na kaso laban sa punong mahistrado, siyempre. At patuloy po tayo sa mga pagtatanong mula sa mga estudyante at syempre sa live streaming sa @ptv.ph. Kaya naman para ipakilala ang ating mga kasama, Nikki. Kasama natin ngayon sa studio mga estudyante mula sa Far Eastern University at University of the East. Ang kanilang mga katanungan ay ating papakinggan mamaya at syempre ipapasagot natin ito sa ating mga bisita dito sa guest ngayon. Kahapon naman po ang ika-34th day, 34th day of the trial of the impeachment of Chief Justice Corona at 2 testigo ang humarap at kasama dito, Cathy, ang former mayor ng City of Manila, Lito Atienza. At para maintindihan pa, balikan po natin ang mga naganap noong Day 34 ng impeachment trial. Panuulin po natin ang ulat ng aming kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Sa Day 34 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, lumabas ang checking ibinayad ng siyudad ng Maynila na nagkakahalaga ng 34.7 million pesos para sa lote ng Basa Guidote Enterprises ay idineposito ni Mrs. Corona sa kanyang personal account. Ipinakita naman ng depensa na kumita ng mahigit 6 na milyong piso si Mrs. Corona mula 2007 hanggang 2010. Unang testigo ay si Miriam Luzuela, Finance Manager ng John Hay Management Corporation. Nakasaad sa dokumentong inihain ni Luzuela ang kinita ni Mrs. Cristina Corona bilang President, Chief Operating Officer, Chief Executive Officer at Chairman of the Board ng John Hay. Mula 2007 hanggang 2010, kumita ng sweldo at allowance si Mrs. Corona ng may kabuwang mahigit na 6,100,000 piso.
Sunod na tumestigo si dating Mayor Lito Atienza. Ikinwento ni Atienza na kinailangan na i-relocate ang palengke ng Sampaloc dahil pagtatayuan ito ng LRT 2 line. Isang lote sa may Bustillo Street Corner, Sampaloc sa Maynila na pag-aari ng Basa Guidote Enterprise ang napili niya na maging relocation site ng palengke. Pero di daw agad sumagot ang mga may-ari ng lupa kung kaya sinulatan niya ang mga ito para sabihing i-expropriate ng syudad ang naturang lupa kung hindi sila papayag na ibenta ito. Saka pa lamang daw nakipagkita sa kanya sina Mrs. Cristina Corona na siyang kumatawan sa Basa Guidote Enterprise kasama ang asawa nito na si Renato Corona. Isang secretary certificate ang ipinakita niya na nagsasabing si Mrs. Corona ang authorized representative ng kumpanya. Nakapirma daw sa deed of sale ay si Mrs. Corona. Binili ito sa halagang 34,700,000 pesos. Binayaran ng naturang halaga sa pamamagitan ng bank check noong June 5, 2001 na nakapangalan kay Cristina Corona bilang kinatawan ng Basa Guidote. Nakilala daw niya si Corona bago nagawa ang deed of absolute sale ng naturang lote. Kinwestiyon naman ni Senator Drilon kung bakit ang Secretary Certificate ay 1987 pa samantalang ang bentahan ay naganap noong 2001. Ayon kay Drilon, ang cheque ay idineposit sa personal account ni Mrs. Corona. Ibinunyag ni Drilon na ang titulo ng property ay nasa pangalan pa hanggang ngayon ng Basa Guidote dahil di pa nababayaran ang capital gains tax at value-added tax. Pinansin naman ni Senator Sergio Osmeña ang napakabilis na pagkakagawa ng cheque. Pero tinatanong ko lang kung gaano katagal ho kumuha ng 3 initials at 2 signature. That will usually not be finished in 1 day. Tanong naman ni Senator Joker Arroyo, alin sa mga aligasyon ikokonekta ng prosekusyon ang pagbebenta ng naturang lupa. Theory of the prosecution is that all of this should have been declared. Sinabi naman ni Cuevas na nag-uumpisa pa lamang sila sa pagpresenta at unfair na gumawa ng summation base sa ebidensyang inihain lamang ng prosekusyon. So what is the purpose? That there was 34.7 million cash given to Cristina Corona. I understand that is the purpose. No, that it was received by Mrs. Corona in trust. In trust for, precisely. So is it hers? Even if we follow your logic, Your Honor, is No, it I'm hers? not saying it is hers. Oh, precisely. So why will he be Precisely. Why will the husband be accountable for that? I'm not even saying that. Well, that is the inference. That is. No. You made me understood that way because No, my I just objection said- is this: you are making a summation of facts, but solely on the basis in favor of one party. Why? Because there is no evidence yet on the part. We have never discussed about this deposits, Your Honor. Ayon kay Lodin Amado Valdez, ipinakita ng prosekusyon na maaring ginamit Corona ang kanyang posisyon sa gobyerno para mailagay sa pangalan ni Mrs. Corona ang cheque ng Basa Guidote. The point is may position si Corona at that time kaya na-facilitate yung transaction at sa halip na yung cheque sa pangalan lang ng korporasyon nakalagay Cristina Corona in trust. So that allowed her to deposit in her name. Mahalaga din daw na maipaliwanag ng depensa ang mga katanungan ukol sa 34 million pesos na idineposito ni Mrs. Corona sa kanyang account. Ngayon lang naman natin nalaman na hindi pala sa kanya yon. But all along, the treatment of the money is sa kanya. In fact, hindi pa na ipapaliwanag ng depensa kung yung account ay in the name of the corporation at trustee lang si Mrs. Corona. Kung ang problema niyan kung lumalabas do sa deposit trail ay in the name of the Chief Justice. Kasi sabit lang siya doon eh. So bakit ilalagay sa pangalan ni Chief Justice? Dapat yun ang mga may papaliwanag. Simula March 23 ay recess na ang Senado, kung kaya tigil muna ang paglilitis hanggang magbalik ang mga senator judges sa May 7. Sa petsang ito, ipagpapatuloy ang cross-examination ni dating Mayor Atienza at ang pagpresenta pa ng depensa ng iba pa nilang mga testigo. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Balilit Jimenez. Maraming salamat, Ma'am Nikki, at as always, excellent recap of the events yesterday at nabanggit nga niya sa kanyang recap na May 7 ang balik at medyo matagal-tagal po yan pero ayaw po natin makalimutan ang detalyeng ating narinig at lalo na po itong linggo just to give us a good parang perspective na kakaiba naman. Hindi mga abogado, hindi naman mga senador, ordinaryong mamamayang Pilipino na may opinion
Siyempre, mahalaga rin ang opinyon at mga katanungan ng ating mga kababayan. Kaya meron tayong mga studio guests ngayon, mga estudyante mula sa iba't ibang mga universidad at paaralan. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito. At syempre kasama natin ang dati na po nating nakasama, isa po siyang business columnist. Importante pong maintindihan natin ang epekto ng nagaganap na impeachment sa kabuuan ng ating ekonomiya. Kasama pa rin po natin Sir Andrew Masigan. Hi Mark, thanks for inviting me again. Okay. At syempre, ang ating regular guest, isang batang-batang profesor mula sa Mint College at isang social entrepreneur, Carl Satinitigan. Welcome back. Good afternoon. At dahil lagi po nababanggit mga kababayan yung SALN at may parang similarity daw ito, Cathy, sa isang accountant's record or isang report ng accountant or kung anong term niya ng accountant, ano po. Nag-imbita po tayo ng isang CPA lawyer para matulungan tayong maintindihan itong accounting term sa hapong ito. Ma'am Attorney Aleta Tolentino. Magandang hapon po, ma'am. At syempre, Mark, dahil maraming mga legalese na dapat nating maintindihan dito sa nagaganap na paglilitis, nag-imbita rin tayo ng mga lawyers. Kasama po natin, Attorney Bong Ifurong, miyembro po ng IBP or Integrated Bar of the Philippines. Welcome po. Magandang hapon po sa lahat. At para po mabigyan din tayo ng kanyang opinion on the yung legal ethics aspect nito, ano po, dahil na laging nababanggit yung ethics ng mga abogado in the conduct of the trial, yung ethics din po ng juez, at syempre yung ethics din na dapat syempre sinusunod pati ng mga justices. Let us welcome to the show a professor of legal ethics from FEU and San Sebastian College, Attorney Erickson Balmes. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po, sir. Good afternoon, ma'am. Okay, simulan natin kay Attorney Balmes. Sir, ano po ang tingin ninyong naging conduct ng mga abogado na involved dito sa impeachment trial sa nakaraang 2 buwan? Sa tingin niyo po ba nagampanan nila ng tama ang kanilang mga tungkulin? Well, overall po, masasabi natin na nagampanan nila. Ang depensa to protect and to act in the best interest of their client, who is the Chief Justice. Ang prosecution naman is always aiming to see to it that justice is done. Kung meron man some sectors will say going overboard, tingin ko yun out of zeal lamang and devotion to the cause of the respective clients. Yun po. Si Attorney Bong naman, gusto kong malaman na nagpresenta na po ang prosekusyon. Ngayon po ay hindi pa rin tapos ang depensa, pero kahit papano ay nakita na po natin yung kanilang mga naipresenta. Ano po yung overall assessment ninyo dito sa mga naganap sa impeachment trial the past 2 months? Ako, I would not like to pass judgment, no? Kasi ito, paglilitis tungkol sa isang karapatan ng isang mataas na opisyal ng ating bansa. So, para sa akin, napaka-premature pa na to give any judgment because as a lawyer, palagi nating sinasabi yung due process. Kaya, at isa pa, hindi ako palagi nanonood ng impeachment, so you cannot ask me kung what would be my judgment or kung tatanungin natin yung mga panauhin natin ngayon, kung araw-araw ba silang nagmamasid ng impeachment bago sila mag-pass judgment. So ako, I would reserve my judgment until the final presentation of evidence. So sa akin, so far so good, and the prosecution has already rested its case, and now let's give the defense a chance to finish its case also. Just a quick follow-up, Attorney, bilang isang practicing lawyer, mukhang ibang-iba po yung naging strategy ng prosecution versus that of the defense. Itong prosecution, they started with their strongest suit, kumbaga, Article 2, buhos kaagad ng ebidensya. Ito namang depensa, mukhang inuutay-utay po, dahan-dahan, pa isa-isa po itong pagpresenta ng ebidensya. Ano po ang tingin nyo dito sa kanila?